sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing banta sa soberanya ng Pilipinas ang ginagawang panghimasok ng International Criminal Court o ICC. Hataw Balita. PBBM nilinaw kung bakit hindi pinalagpas na manood sa ginanap na concert ng isang international band noong January 19. Hataw Balita. Pagsuri sa mga lagda para sa People's Initiative, ipapaubaya na ng Pangulo sa Commission on Elections o COMELEC. Hataw Balita. Criminal Investigation and Detection Group nais gawing state witness ang driver ng primary suspect sa kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Hataw Balita. Ilan sa mga dating miyembro ng religious group tumestigo sa Senado ukol sa umano'y pang-aabuso ng kanilang leader na si Apollo Quiboloy. Hataw Balita. At karagdagang benepisyo sa RFID para sa senior citizens at persons with disabilities isinusulong sa Kamara. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Binigyang diin ng Department of Justice o DOJ na walang opisyal na komunikasyon o kumpirmasyon tinggil sa presensya ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Ayon sa kagawaran, wala rin anyang ibinigay na advisory ang Department of Foreign Affairs ukol sa posibleng pagdating ng ICC investigator sa bansa. Muli namang iginit ng Justice Department na walang legal duty ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC matapos nitong kumalas noong 2019. Ayon sa DOJ, kaya nitong imbestigahan at i-prosecute ang mga krimen na nangyari sa kanyang teritoryo. Anumang presensya ng mga dayuhan sa bansa tulad ng ICC sa loob ng ating jurisdiksyon ay dapat kasang-ayon sa konstitusyon at iba pang batas. Marapat din na may pahintulot ito mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Foreign Affairs o DFA, Department of the Interior and Local Government o DILG at ng DOJ bago makapagsagawa ng aktibidad sa ating teritoryo. Hataw Balita. Hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa investigasyon nito sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Ayon kay PBBM, isang banta sa soberanya ng Pilipinas ang ginagawang panghimasok ng ICC. Nanindigan ng Pangulo na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa international judicial body kaugnay sa investigasyon sa kampanya laban sa iligal na droga. Binigyan din ito na wala ni isang ahensya ng pamahalaan ang makikipagtulungan sa mga ICC investigators kung sakali na nandito na sila sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, na sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin wag niyong sasagutin. Yun ang sagot natin, that we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Hataw Balita. Nagpaliwanag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa panonood niya ng concert ng isang international band noong Biyernes, January 19. Ayon kay PBBM, talagang mahilig siya sa musika
kaya hindi niya pinalagpas at itinuloy ang panonood sa concert ng paborito niyang grupo. Kamakailan ilang netizen ang pumuna sa pagpunta ng Pangulo sa concert gamit ang presidential helicopter. Idinipensa na rin ito ng Presidential Security Group at nilinaw na ginamit ang nasabing chopper para matiyak ang seguridad ng Pangulo. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siguro by now, alam ninyo, music lover talaga ako. I have been for a long time. I studied music for many years. And to have somebody like Coldplay come, you can't, unmissable dapat yun. You cannot miss. Hataw Balita. Ipaubaya ni Pangulong Marcos sa Commission on Elections o COMELEC ang issue ng isinusulong na People's Initiative para sa pag-amyenda sa konstitusyon. Ayon sa Pangulo, iaasa na niya sa COMELEC ang pagbusisi sa mga lagda ukol sa People's Initiative kung talagang lehitimo at ginawa sa malinis na paraan ang pagpapirma. Dagdag pa ni PBBM, kung nagkaroon man ng bayaran kapalit ng lagda, dapat itong ipawalang bisa ng komisyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We'll just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun nga, hindi hindi mabibilang yung mga signature na yun. Pagka alam ko, hindi naman wala namang ganun. Ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Tinitignan namin. Sabi ko, tinanong ko sa lahat, sa ating legislature, totoo ba yan? Sabi niya. Hataw Balita. Nanindigan ang Commission on Elections o COMELEC na patuloy nitong tatanggapin ang signature forms na isinusumite sa kanilang mga opisina kaugnay ng isinusulong na People's Initiative upang baguhin ang konstitusyon ng bansa. Ayon sa ahensya, hindi nila pwedeng tanggihan ang naturang dokumento dahil bahagi umano ito ng kanilang mandato o trabaho. Ang tanging makapipigil anya sa kanila na tanggapin ang isinusumiting mga pirma ay ang Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Malabo pa anyang mangyari ito sa ngayon dahil wala pang justiciable issue na maaaring desisyonan ng Korte. Wala namang kasing ibang ginagawa ang COMELEC liban na lang sa pagtanggap ng signature pages. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC spokesman, Director John Rex Laudianco. Sapagkat no choice. Meron na bang ginagawa ang COMELEC? Meron na bang pronouncement ang COMELEC? Meron na ba kaming ruling para i-question sa Supreme Court? Wala pa. Wala pa pong ruling ang COMELEC. In fact, wala pa kaming jurisdiction. Hindi pa po namin natatanggap ang petition. Ang tanging ginagawa po namin ay magbilang lamang ng pirma at mag-issue ng certification. Dalawang bagay. Una, administratibo. Pwede nyo pong patanggal yung pirma ninyo. Ibabawas po natin. Ikalawa, kung gusto nyo magsampa ng kasong kriminal, kung ano man po, pwede po kayong mag-file ng complaint at lahat po yan ay tatanggapin at a-action na ng COMELEC. Nauna na ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hayaan ng COMELEC na gawin ang nasabing trabaho at tiniyak na hindi naman tatanggapin ang signature form kung may issue ng bayaran. Palagi naman anilang bukas ang ahensya para sa ating mga kababayan na may reklamo. Sapagkat no choice naman po ang COMELEC at this point. Number one, ministerial duty po namin yan. Mali po na hindi namin dapat tanggapin. Kasi po nakasaad sa Resolution 10650 na ang first part talaga na gagawin ng COMELEC ay tanggapin yung signature pages. Siguro ang pamamaraan po lagi is for a higher authority to issue a temporary restraining order. At na magkakaroon po ng issuance ng ganyan, ang pwede lang naman po mag-TRO sa COMELEC ay ang Supreme Court. Hataw Balita. Nais na gawing state witness ng Criminal Investigation and Detection Group ang driver ng pangunahing suspect na si Jeffrey Ariola magpantay sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon. Ayon kay CIDG Director Police Major General Romeo Karamat Jr., umaasa na lamang silang makokonsensya at magsasalita si Magpantay at isisiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay sa insidente.
Mayroon din anya silang ginagawang hakbang para kumbinsihin ang nasabing driver na makipagtulungan para sa ikare-resolba ng kaso. Hinikayat din ni General Karamat ang dalawa pang suspect na sumuko na. Pakinggan natin ang pahayag ni CIDG Director Police Major General Romeo Karamat Jr. I believe na sooner ay sasabihin niya kung ano man yung participation nila, kung ano yung katotohanan. Meron tayong effort para sana maging state witness siya at sabihin niya na lahat kung ano yung nalalaman niya. Lahat tayo, there is a good side of ourselves. Lahat tayo may konsensya. Hopefully, magpantay will turn state witness. Dahil nga nag-waive na nga siya, nag-sign na siya ng waiver para sa kanyang pagkakakulong. Itong dalawang suspect natin, bago po mahuli ang lahat, ako ay nakikiusap, you could be an state witness para gumaan kung ano man yung kasalanan nyo. So, I advise them na pumunta sa CIDG office at makipagtulungan sa investigasyon na ginagawa regarding dito sa Camilon case. Nakikipag-ugnayan naman ang CIDG sa Bureau of Immigration para mamonitor kung may balak itong umalis ng bansa. Ang primary suspect, kahit na posibleng hindi ito tumakas o lumabas ng bansa dahil lalong titindi ang pagdududa na guilty siya sa krimen. Samantala, ikinatuwa ng Commission on Human Rights ang pagkakadismiss sa serbisyo kay De Castro. Ngunit kasabay nito, hinikayat ng ahensya ang Philippine National Police na agarang resolbahin ang kaso. We made already a coordination with the Bureau of Immigration na because we are anticipating that maybe alis siya ng bansa. We made already the coordination for hold departure order para hindi makalabas ang bansa itong main suspect natin. Hataw Balita. Sa iba pang balita, ilan sa mga dati umanong miyembro ng religious group na Kingdom of Jesus Christ o KJC ni Apollo Kibuloy ang tumestigo sa Senado kahapon, January 23, kung saan inilahad nila ang mga umano'y pang-aabuso na kanilang naranasan noong menor de edad pa lamang sila sa kamay mismo ng kanilang religious leader. Sa pagsisimula ng investigasyon ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, naging emosyonal si alias Amanda na ikwento ang kanyang pinagdaanan bilang opisyal na miyembro ng religious group mula 2012. Anya, September 2014, noong 17 taong gulang lamang siya nang pagsamantalahan umano siya nito. Si alias Jerome naman, menor de edad din nang simulang magpanggap na estudyante para magsolicit at magbenta ng mga pagkain. Mismong si Kibuloy din umano ang nag-utos na sakta ng kanilang sarili bilang parusa sa kanilang mga kasalanan. Matapos hindi siya dumalo sa hearing sa kabila ng dalawang imbitasyon ng komite, obligahin at aatasan na ng komite sa Senado na dumalo sa susunod nilang pagdinig ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, nagpadala lamang ng liham si Kibuloy kay Senate President Juan Miguel Migzubiri at ipinresinta ng abogado sa pagdinig. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Kayo, pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Hataw Balita. Ginawa ng indefinite ang panibagong suspensyong ipinataw ng National Telecommunications Commission o NTC laban sa broadcast company na Sunshine Media Network International o SMNI.
Ayon sa NTC, hindi umano istriktong sinunod ng SMNI ang naunang 30 araw na suspension o suspension order noong nakaraang taon. Nag-ooperate pa rin ito sa ilang lugar sa Region 6 hanggang December 27, 2023 kahit mayroon nang umiiral na suspensyong ipinataw sa kanila. Dagdag pa ng NTC, ipinatitigil ang operasyon ng SMNI habang nakabinbin ang pagdinig at nagkaroon ng resolusyon ng kanilang kaso. Sinabi naman ng abogado ng SMNI na si Attorney Rolex Suplico, labag pa rin sa due process ang utos ng NTC. Inilabasaan niya ito na hindi naririnig ang kanilang panig at ipinagkait sa SMNI na humarap sa korte. Wala rin namanong batayan ng kautusan ng NTC dahil ang station ng SMNI sa Roa City ay hindi nag-operate noong December 27, 2023. Naghain na rin sila ng sagot sa show cause order ng NTC noong nakaraang January 19, 2024. Hataw Balita. Itinutulak ni House Committee on Ways and Means Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang karagdagang benepisyo sa Radio Frequency Identification o RFID ng senior citizens at persons with disabilities. Iginit ng mambabatas na dagdagan na lang ang load sa RFID ng senior citizens at PWDs gamit ang Certificate of Registration o CR ng sasakyan. Ito'y dahil sa nakikitang problema sa pagbibigay ng discount sa toll fee ng mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs. Aminado kasi ang kinatawan ng isang multinational company na may hirapan itong ipatupad ang discount dahil hindi naman sa senior citizens o PWD nakarehistro ang mga sasakyan. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni House Committee on Ways and Means Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda at Rafael Yabut ng San Miguel Corporation. Ang point ko dyan para actionable siya, nagdagan mo na lang ng mileage. Imbis kung bumili kami ng 5,000, nagdagan mo ng 1,000. 20% din yun. So, bali, walang mawawala sa'yo. 6,000. When we pay you 5, why don't you give them credits for 6? For those vehicles that belong to senior citizen. That is that's the proposal of the Joint Committee. No discounting, just add on. We're coordinating with DTR, with the Toll Regulatory Board regarding this post-discount, as well as the DOF and the BIR, at saka po yung SANEDA regarding the discounting. We see some glitches in the implementation of the discount because one case in point po, yung po mga vehicles sa registered ay hindi naman po sa senior citizen Hiniling din sa pagdinig na taasan ang halaga ng discount ng senior citizens para sa grocery items sa gitna ng nararanasang inflation. Kabilang sa mga inirereklamo ay ilang sikat na restaurants, hotels and resorts, supermarkets, drugstores at maging food delivery at transport app. Isa-isa ito ni Congressman Salceda sa pagdinig. Nais din ng mambabatas na tugunan ng mga ito ang reklamo laban sa kanila. We hope to hear from some other businesses which did not appear today. Hindi ko kami titigil hanggat hindi kayo pumunta because we want your voices heard. Hataw Balita. Sumailalim sa rescue training ng UNTV News and Rescue ang isang eskwelahan sa Apalit, Pampanga. Layo ng nasabing aktibidad na maturuang maging handa ang paaralan at mga estudyante nito sa posibleng pagdating ng mga sakuna gaya ng lindol at iba pang emergencies. Si Leslie Widem humahataw. Hataw Balita. Aabot sa 3,000 estudyante ngayon ang nag-aaral sa La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga mula sa kindergarten hanggang college. Isa si Laisi Tawat, second-year college, BS in Accounting Information System na nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral dito. Ayon kay Laisi, taong 2015 ay nagkaroon ng insidente sa kanilang lugar sa Tayabas, sa Quezon Province, kung saan halos kalahati ng bahay sa kanilang barangay ay nasunog. May mga tao na kailangan tulungan, tapos ako yung nagawa ko is tumakbo na lang ako, parang hindi ko po sila kayang tulungan kasi kahit yung sarili ko, hindi ko rin po kayang tulungan.
Si Guatemala Paraguya naman, na isang first-year college student, BS in Social Work, nakaranas naman ng aksidente sa kanilang bahay. Yung kuya ko po, nakaranas po siya ng accident, malaking sugat po sa kamay. Bali ng mga pagkakataon na po yun, wala po kaming kaalaman patungkol sa mga first aid, kahit po yung mga tao dun sa bahay. Ngayong iniisip ko po siya, sa paningin ko parang nakaka-frustrate po siya kung iisipin na nasa isang pangyayari ka pero wala kang maitulong kasi mayroon kang kakulangan sa kaalaman po. Ang mga karanasang ito ang nag-udyok kay Laisi at Guatemala upang sumali sa La Verdad Disaster Response and Rescue Team upang makatulong sa kanilang mga pamilya, kamag-aral at kapwa sa panahon ng sakuna at emergency. Kaya kayo ang napili namin na i-train dito sa emergency response. Kung sakasakaling magkaroon ng anumang hindi magandang pangyayari sa eskwelahan, sa estudyante, makakatulong kayo. Kaya naman upang mapalawig pa ang pagtulong sa kapwa-taong nangangailangan, ay nagsagawa ng Basic First Aid Seminar ang UNTV News and Rescue sa naturang eskwelahan. Layunin nito na maturuan ng first aid management sa iba't ibang insidente o emergency na maaaring mangyari sa eskwelahan. Last time po namin na nagkaroon ng event ang La Verdad ay ang Sport Fest ng college. College po yun. 3 days po yun ay sa bawat araw po nun, hindi po siya bumababa ng 6 to 8 incidents po na mga minor lang naman po. Dala ng mainit noon po, time na yun kasi mainit nadidehydrate, nahihilo, hindi makahinga, ayun, tapos may sugat. Una po, nagpapasalamat po kami una sa Diyos, tapos ikalawa sa inyo po sa UNTV dahil napagbigyan or naano niyo po ang aming request na matulungan po kami or makapagbigay po kayo ng kahit papano sa mga bata o sa mga kasama po sa DRRT-LV na malaman po nila yung mga basic first aid na kailangan po ng school, lalo na po sa mga batang araw-araw na nakakasalamuha po nila. Tutulong rin ang mga naturang estudyante sa klinik upang umantabay sa mga mangangailangan ng tulong sa eskwelahan. Ang naging topic po natin ngayong araw na ito ay yung pong pagkontrol ng bleeding, yung pong splinting and bandaging, yung pong lifting and moving patient, tapos po yung choking management. Makakatulong po ito sa kanila dahil po sa karamihan po ng mga estudyante, hindi po natin maiiwasang magkaroon ng aksidente. Tatagal ang isinasagawang first aid seminar hanggang bukas. Magkakaroon din ng additional refresher at training ang mga college student upang mas mapataas pa ang kaalaman ng mga estudyante sa basic first aid. Ngayong 2024, kabilang pa rin sa tututukan ng UNTV News and Rescue ang pagtuturo or pagsasanay ng first aid sa iba't ibang organisasyon at eskwelahan upang makatulong sa ating kapwa-tao upang makapagsagip ng buhay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widam, humahataw! Hataw Balita! Oras, 5:31 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang Bulkang Taal matapos nitong makapagtala ng mahigit 12,000 sulfur dioxide. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita! Sa isang larawan na kuha malapit sa Taal Volcano, makikita ang makapal na usok na lumalabas doon bandang umaga nitong Martes, January 23. Matapos itong muling magbuga ng sulfur dioxide na umabot na nasa 12,591 na tonelada na umabot naman sa 900 na metro ang taas na ibinuga ng plume or singaw ng bulkan na patungong timog kanluran.
Ayon sa inilabas ng bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, mayroon pa ring pamaga sa kalakahang kaldera ng Taal sa may gawing timog silangan. Sa ngayon ay wala namang namamataan o naitala na volcanic earthquake o pagyanig ng lupa sa paligid ng Bulkang Taal. Gayunpaman, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater at sa daang Castilla Fissures, maging ang pamamalagi sa lawa ng Taal. Mahigpit din ang paalala ng PHIVOLCS na posibleng anumang oras na mangyari sa Taal Volcano Crater sa mga susunod na araw ang pagbuga ng nakalalasong gas mula roon. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na paigtingin ang magagawa para maipakita ang pag-ibig at malasakit sa bayan. Ipinangako naman ng Pangulo na nakahanda ang pamahalaan sa anumang labang kakaharapin ng bansa. Kasama na ang laban sa iba't ibang katiwalian. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Hinikayat ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na paigtingin ang pagmamahal sa bayan upang maisulong ang isang mapayapa, mas maunlad at maginhawang bagong Pilipinas. Ito ang sentro ng mensahe ng Pangulo nang pangunahan nito ang pagdiriwang ng ika-125 taong anibersaryo ng pagpapasinaya ng unang Republika ng Pilipinas na isinagawa sa makasaysayang Baraswain Church sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Gaya ng mga haligi ng Republika ng Malolos, paigtingin natin lalo ang pag-ibig sa bayan upang maisulong natin ang isang mapagpalaya, mas maunlad at tunay na maginhawang bagong Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating Republika. Anya, kagaya ng unang Republika, pinagtibay nito noong Enero 21, 1899 ang Bill of Rights na nilalaman ng saligang batas. Nakasaad din ang pagkakaloob ng iba't ibang karapatan sa mga Pilipino, gaya ng makatamo ng edukasyon, makapagpahayag ng saloobin, makaboto at maiboto, makapili ng relihiyon at iba pang karapatang sibil. Gayon din ang pagkakaroon ng 3 sangay ng pamahalaan gaya ng ehekutibo, listratura at hudikatura na umiiral hanggang ngayon. Sa pahayag ng Pangulo, dapat anyang mapalakas din ang ekonomiya at ang matiyak ang kapayapaan at demokrasya na dapat gampanan ng bansa para sa mga lumaban at nagtatag na bayani ng unang Republika ng Pilipinas. They enshrine democracy's vibrancy and virtues in the Constitution as they wrote a Bill of Rights, an elected legislature, an independent judiciary, which today are hailed as some of civilization's greatest achievements. Is what is expected of us as stewards of that legacy, making our economy sound, our democracy stable, our future secure, and our nation strong. Naniniwala naman si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri na kailangan ng bansa ng maayos na pundasyon sa pamamahala para sa kapakanang makamit ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Ang paniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa mga kamamamayan. Ang paninindigan ng ang bawat Pilipino ay pantay na mga karapatan. Ang kapangyarihan na hubugin ang kaunlaran ng bansa sa pamamagitan ng pagpili ng mga opisyal na mananagot sa taong bayan. Isa lang ang nasa puso ng mga nagsulat ng Malolos Constitution na bigyang pundasyon ang ating kalayaan at bigyang hugis ang isang tapat na pamahalaan. Hindi nila iniisip ang kanilang sarili o sariling kapakanan.
Ayon kay Pangulong Marcos, hanggat may banta ng sakit, kahirapan at kalamidad ay patuloy pa rin ang laban ng bansa. Ipinangako nito ang kahandaan ng gobyerno na humarap sa anumang laban. Ipinangako nito ang kahandaan ng gobyerno na humarap sa anumang laban para masolusyonan ang iba't ibang problema ng bansa, lalo na sa mga mapang-abuso sa katiwalian. Ang unang Republika ng Pilipinas ay kinilala bilang pinakauna sa mga constitutional republic sa buong Asya. Nagsisimboliko rin ito ng tagumpay laban sa mga dayuhan at inspirasyon para sa ibang bansa. Umaasa ang mga Pilipino na sa hinaharap ay magkakaroon ng maginhawa at mapayapang bansa ang Pilipinas sa panahon natin ngayon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw. Patay ang isang negosyante matapos pagbabarili ng mga hindi nakilalang riding in tandem suspect sa Santo Tomas, Batangas. Bandang hapon nitong linggo, si Ari Silvestre, Humahataw. Hataw Balita. Dead on the spot ang isang babaeng negosyante habang sugatan naman ang kasama nitong kapwa negosyante matapos silang tambangan sa bahagi ng San Roque Road, Santo Tomas, Batangas nitong linggo, January 21. Ayon sa mga otoridad, lumalabas na kagagaling pa lang ng dalawa sa Tanawan, Batangas, sakay ng isang SUV at patungo sa Santo Tomas City nang tambangan ang dalawa ng riding in tandem. Dahil bago po nangyari yung insidente, ay doon po sila nanggaling doon sa isang bahay na yun po ay kinuha na po doon sa nagkakautang at hinahanapan na po ng bibili. So actually may treating po dapat na mangyayari doon. After nga po ng pagpunta doon sa bahay, yun na nakita po namin sa footage ay bigla na lang pong dumating yung mga gumawa po nito, yung gunman at saka yung kanyang rider at sinundan na po hanggang sa nakaabot po dun sa lugar na kung saan pinaslang, doon na po binaril. Nadala pa sa ospital ang biktima, si Jennifer Amante, 44 years old, pero idiniklarang dead on the spot na ito. Samantala, dinala ang kasama ng biktima sa C.P. Reyes Medical Hospital na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakasakay ng motorsiklo ang mga salarin kung saan nakasuot ng jacket ang driver nito habang naka-gray na jacket, pants at helmet ang suot ng kasama nito. Ayon sa mga saksi, nag-overtake ang mga sospek sa sasakyan ng biktima saka sila pinagbabaril. Nakakuha naman ang forensic team ng 3 peraso ng mga bala ng baril na galing sa caliber 45 pistol at 4 na cartridge case nito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, Humahataw! Hataw Balita. Iwasan na ng Philippine National Railways o PNR ang speed ng kanilang tren sa probinsya ng Albay matapos nitong muling makapagtala ng aksidente nitong linggo kung saan isang binata ang nasagi ng tren na nagresulta ng pagkasawi nito. Si Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita. Ibababa pa ng pamunuan ng Philippine National Railways o PNR ang speed limit ng kanilang mga tren sa 40 km per hour. At sa matataong lugar naman ay mas babawasan o babagalan pa ang takbo ng tren upang maiwasan ang mga naitatalang aksidente. In the areas where there are informal settlers, we have imposed speed restrictions at on the average, ang speed doon ng PNR ngayon is just 40 kilometers per hour just to ensure the safety. Bukod pa sa speed restrictions, may mga plano rin ang PNR na maglagay ng warning signs sa railroad crossing. Ngayon, in the areas where there are a lot of informal settlers, mas mabagal ho tayo dyan. Kitang-kita naman ho natin kung gaano kabagal ang PNR ho. Kahit na pwede hong may kapasidad ho yung PNR na bumilis, may speed restriction ho tayo. Pangalawa ho, yung mga busina. Well, we are also speeding up the installation of so many things such as level crossings.
lightings in street crossings. So marami ho tayong ginagawa ho na unti-unting ginagawa ho na safety precautions, safety measures. Tugon ito sa naitalang 3 aksidente na nasagasaan at nahagip ng tren ng PNR mula nang buksan ito sa Bicol. Humihingi naman ng tulong ang PNR sa publiko, lalo na ang mga residente at sa may mga kamag-anak na may sakit sa pandinig at may edad na kailangan nilang bantayan kapag nasa labas ng pamamahay, lalo sa pagdaan ng tren sa kanilang mga lugar. Samantala, naghigpit na rin ng seguridad ang 2 local government unit o LGU sa pagbabantay sa kapaligiran ng PNR sa Albay. Inatasan na rin ni Pulangi Mayor Adrian Salceda ang Municipal Disaster Reduction Management Office o MDRRMO na makipag-ugnayan sa mga pulis at mamahagi ng information campaign materials sa mga residente malapit sa daanan ng tren. 8 barangay naman ang binabagtas ng PNR sa bayan ng Pulangi. Ito ay ang Agos, Matakon, Santikon, Apad, Laningay, Sugkad, Magurang at Basud. Inutusan na rin ni Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang mga watchmen sa barangay na i-monitor at laging tiyaking walang mga tao sa railways sa mga schedule na pagdaan ng tren. Ipinagbigay alam na rin sa mga residente ang mga oras ng pagdaan ng tren sa mga matataong lugar. Tiniyak din ng Kamalig Local Government Unit na nakadeploy ang mga watchmen sa paligid ng mga barangay ng Tagaytay, Kumon, Taladong at Binitayan sa Kamalig, Albay. Nag-utos na rin si Police Regional Office o PRO5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon sa mga tauhan nito na tumulong sa mga watchmen sa pagbabantay sa mga riles ng tren. Suwestyon din ng PRO5 na maglagay ng karagdagang early warning signs malapit sa mga riles at sa matataong lugar na dinaraanan ng PNR. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Kasunod ng mga pagbaha sa Davao Region, plano ngayon ng Office of Civil Defense o OCD-11 na magsagawa ng Regional Flooding Dialogue kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Layo ng dialogo na talakayin ang mga infrastructure projects sa rehiyon na may kinalaman o nakaapekto sa mga pagbaha at iba pang sakuna sa rehiyon. Pakinggan natin ang pahayag ni OCD-11 Regional Director Ednar Dayang Hirang. Ang Tibok Region Manggod is a flooding problem, no? Carmen, Borduhalit, Tanan municipalities. So we will do a regional flooding dialogue with all stakeholders inside. Some of our projects may be resilient, lig-on siya, pero in relation to disaster, wala matanaw. Pananglitan, na ay creek. Magbutang ang government o dike, no? Gabion wire dikes. Ang creek, ani kalapad, butangan nilag dike. Nahimong gamay ang creek. Mo nang nahitabo sa Turil, katong flooding sa Turil. Kabilang din sa tinututukan ngayon ng OCD-11 ay ang pagpapalipat sa mga residenteng nakatira sa landslide-prone areas. Sa buong Davao Region, umabot sa 16 ang nasawi dahil sa shear line nitong nagdaang linggo. Karamihan sa mga nasawi ay mga natabunan ng gumuhong lupa, partikular na sa Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Hataw Balita. Isang college graduate na tubong Camarines Norte sa Bicol ang nanguna sa isinagawang 2023 Dentistry Licensure Exam. Ibinahagi nito ang mga pagsusumikap na kanyang ibinigay at isinabuhay upang maabot ang tagumpay na tinatamasa. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Larawan ng pagsisikap ngayon ng college graduate na tubong Camarines Norte sa Bicol matapos nitong maging top-notcher sa 2023 Dentist Licensure Exam na idinaos noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon.
Nakuha ni Ann Nicole Caig na mula sa Barangay Dagutdutan, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte ang 83% na score na siyang highest rating sa isinagawang dentistry examination. Ayon kay Nicole, hindi naging madali ang kanyang mga pinagdaanan bago maabot ang tagumpay. Nung time po na yun, sabi ko, hala, kaya ko ba? Kasi nakikitira lang po ako sa tita ko. Tapos, yung internet connection po nila doon, malakas naman po siya, pero hindi po siya yung tuloy-tuloy na may internet. Tapos lalo na po sa Bicol na parati pong may bagyo. Kahit nga po sa subjects, ang ginagawa ko po, yung cellphone ko, inaakit ko sa bubong para lang magka-internet. Grabe talaga. Talaga. Tapos maya after, siguro yung mga subjects ko po nun, meron po may 3 hours, ganyan. So 3 hours po nandun sa taas yung cellphone. Bagamat mula sa pamilyang may kaya sa buhay, mas pinili pa rin ni Nicole na abutin ang kanyang pangarap mula sa kanyang sariling pagsisikap. Siguro po yung naging motivation ko is, naisip ko po dati pa na syempre, ako rin po talaga gagawa sa buhay ko. Na ako yung mag-work for myself, ako mag-work para makamit ko po yung mga pangarap ko. Kaya, yun po paulit-ulit ko sinasabi na hindi naman yan ibibigay. Parang hindi naman yan, anak, say na to, anak, bigyan ka na ng ganyan, anak, ganyan. Feeling ko kailangan ko rin siya i-earn para for yourself, happy ka na ito, kinayanan ko to na ma-achieve. Hindi naman nagulat ang mga magulang ni Nicole sa nakuha nitong tagumpay dahil alam nila kung ano ang naging sakripisyo nito. May nakita akong certificate sa kanya. So, meaning nag-excel na siya. Pangalawang nalaman ko, hindi na ako nagtituition. Sabi ko, ba't walang tuition fee itong batang to? Tinanong ko, sabi niya, Mami, pumasok ako sa scholar. So, hindi ko ine-expect. So, meaning, hindi siya mahilig magkwento. Ang kwento kung anong mga achievements niya. Tapos, lang. Kaya pala niya hindi kinikwento kasi nga mahirap ang dentistry. Super proud naman ang isa sa naging profesor ni Nicole na itinuring na rin niyang pangalawang magulang. Ang tagal na namin nag-top 1. Kaya nang sabi, uy, top 1 siya. Sabi ko, si Miss Caig. Sabi ko, ayun. Kaya sabi ko, yeah, we're very proud. All of the faculty members in medyo nagkagulo, yung iba nga, sino yan? Sino yun? She was never my student. I don't remember her. Sabi ko, she was my student in Resto 1. Sabi ko, ganun sa kanila. And she deserves that. Sa ngayon, plano muna ni Nicole na makapag-apply ng trabaho sa Maynila upang makakuha ng experience sa kanyang propesyon. Hindi rin niya inaalis ang posibilidad na bumalik sa kanyang sariling lugar upang doon maglingkod sa kanyang mga kababayang Kamnorteño. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, Humahataw. Hataw Balita. Inaalok ngayon ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang mga residenteng apektado ng mga pagbaha sa lungsod na kumuha ng libreng medisina at anti-tetanus shots. Ayon kay City Health Office o CHO Officer in Charge, Dr. Tomas Miguel Ababon, libreng ipinamimigay sa district offices ng lungsod ang gamot tulad ng prophylaxis para sa leptospirosis, habang ang tetanus toxoid naman para sa mga nasugatan. Gayunman, dapat munang kumonsulta sa doktor ang avail ng gamot para sa wastong dosage. Sa datos ng CHO, 17 kaso na ng leptospirosis ang naitala sa lungsod sa unang 2 linggo ng 2024. Wala pa namang naitatalang leptospirosis-related death ngayong taon. Hataw Balita. Makakaasa ng libreng serbisyo ang mga kwalipikadong pasyenteng may hirap matapos buksan ng Department of Health ang bagong Tarlac City Dialysis Center. Si Danny Munar, Humahataw. Hataw Balita.
Binuksan na ng Department of Health o DOH katuwang ang lokal na pamahalan ang bagong Tarlac City Dialysis Center para ito sa mga indigent diabetic patient at mga pasyenteng mayroong stage 5 chronic kidney disease. Meron itong 12 bed capacity at dialysis machine at bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa Tarlac City Local Government Unit, ang pagkumpleto ng pasilidad ay isang hakbang tungo sa layunin ng pamahalaang lungsod na tiyakin ang isang malusog na pamumuhay para sa lahat, partikular sa lumalaban sa talamak na sakit sa bato. Batay sa istatistika, ang talamak na sakit sa bato ay may malaking epekto sa pangangalagang pangkalusugan ng bansa. Isa ito sa umuusbong na pangunahing dahilan ng pagkakaospital at ngayon ito ang ikasampung nangungunang sanhi ng dami ng namamatay sa bansa. Samantala, bukod sa pagsusulong ng isang malusog na dieta at pamumuhay upang makaiwas sa sakit sa bato, hinihikayat din ng Department of Health o DOH ang mga local government unit at mga pribadong sektor na magtayo rin ng sarili nilang dialysis center na may gabay at pamantayan ng DOH at Philippine Health Insurance Corporation. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. So unahin po muna natin yung mga weather systems na sa kasalukuyan ay patuloy nakakaapekto sa ating bansa. So kung makikita po natin dito sa satellite image, may mga kaulapan na po tayo na obserbahan dito sa may bahagi ng northern at central Luzon. So yan po yung hanging amihan or northeast monsoon, patuloy na umiiral sa malaking bahagi ng northern at central Luzon area. And possible po na magdala ito ng maulan na panahon sa ilang bahagi ng Luzon, partikular dyan sa silang bahagi ng Luzon hanggang sa may Camarines Norte. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin po yung maaliwalas na panahon and currently wala naman po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng magdala ng malawakang pag-ulan sa anong bahagi ng ating bansa. Tapo po tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Luzon. So gaya po ng nasabi natin kanina, yung amihan pa rin po ang patuloy na umiral at nakaapekto lalong-lalo na sa silangang bahagi ng Luzon area. So hanggang dyan po sa Cagayan Valley, Isabela, Aurora, Quezon Province hanggang sa may Camarines Norte, patuloy po yung maulap na papaway na may kasamang mga pag-ulan dulot na epekto ng northeast monsoon. Dito naman sa Cordillera, magiging maulap din po yung mga kalangitan, although may mga kasama po siyang may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, particularly dyan sa Ilocos Region, sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, pati na rin sa Calabarzon at Metro Manila, maliwalas pa rin po yung panahon, may mga chance lamang na mga pulo-pulong may hinang mga pagulan o mga pag-ambon. Sa Mimaropa naman at Bicol Region, mostly mga isolated rain showers or thunderstorms, kadalasan sa hapon o sa gabi ang posibleng maranasan ngayong araw. Sa agwat naman po ng temperatura sa mga piling syudad dito sa Luzon area, so sa Tagaytay po maglalaro mula 21 to 29 degrees Celsius, sa Baguio 16 to 23 degrees Celsius, at sa Tuguegarao 22 to 26 degrees Celsius. Maximum temperatures naman po sa Lawag, sa Metro Manila, pati na rin sa Legazpi, aabot ng 30 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon dito sa Visayas at sa Palawan. So magpapatuloy pa rin po yung mainit at maalinsangang panahon. May mga tsansa din ng mga pulo-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa agwat naman po ng temperatura sa Kalayaan Islands, maglalaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Maximum temperatures for Puerto Princesa City, Palawan, abot ng 32 degrees Celsius. And maximum temperatures naman para sa Iloilo, Cebu, pati na rin sa Tacloban, aabot ng 31 degrees Celsius. Gayon din po sa magiging lagay ng panahon dito sa Mindanao, although mas mataas po yung chance na makakaranas po tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms. So patuloy lang po tayo sa pag-monitor ng mga thunderstorm advisory na ilalabas ng ating Regional Services Divisions. Sa agwat naman ng temperatura sa mga piling syudad dito sa Mindanao, for Zamboanga maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Gayon din sa Davao, 32 degrees Celsius maximum temperatures. At sa Cagayan de Oro naman, temperatura ay maglalaro mula 22 to 31 degrees Celsius.
So sa kasalukuyan po ay may babala din tayo sa mga matataas na pag-alon or may nakataas po tayong gale warning sa ilang baybayin ng Luzon pati na rin ng Visayas. So yung areas po na highlighted ng red, yun po yung areas na matataas po yung mga pag-alon, particularly dyan sa Batanes hanggang dito sa may La Union. And then pati na rin sa Cagayan Valley, Aurora, ilang baybayin ng Quezon, Camarines Norte, sa northern at eastern coast ng Catanduanes, pati na rin sa ilang baybayin ng northern Samar. So delikado pa rin pumalaot, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 6:25 a.m. at lulubog mamayang 5:51 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At gusto nating i-shout out si Brad Felix Panganiban. Happy birthday mula kay Brad Wilmar. Ayan. At si Elisea Pulubong. Ayan, gising na. At opening po ng Bus Indoctrination ng MCGI sa January 29 na po. Araw po yan ng Lunes, alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 7. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at kumiwalay ka sa kasamaan. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Pulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.